Okay, panoorin po natin ang naging pahayag ni Kim Chiu patungkol po sa rosaryo. Sa dami ng pinagdadaanan mo sa buhay, pag may hawak ka talagang rosary, hindi ka talaga bibitawan ng Panginoon. Oo, yun yung nakakaya. Parang yun yung greatest weapon na meron ka. Yes, kasama ko din siya. Kasama ko Yes. Pag nag-rosary ako, parang kausap ko yung Panginoon. So, everyday yun. Pero lately, hindi ako nakapag-rosaryo. So, parang yun yung isa sa malaking ihingi ko ng tawad. Nakakatuwa dahil may mga artista pa rin na hayagang sinasabi sa publiko ang kanilang pagiging Katoliko. As the rosary becomes also the identity of our Catholic faith and prayers, ito po ay nagsisilbi ring armas natin sa espiritual na pakikibaka. At tama po si Kim Chiu sa kanyang sinabi, and I commend Kim Chiu sa kanyang pagdadasal din ng rosaryo. Even in the times po of the apostles, hinikayat din po tayo ni San Pablo to pray without ceasing. Manalangin palagi. Now, kung ano man pong paraan ng iba ng panalangin, as long as it's a form of prayer, ay kalugod-lugod pa rin ito sa Diyos. Ngunit para sa ating mga Katoliko, ay mahalaga ang panalangin ng rosaryo dahil dito nakakasama natin si Mama Mary na ating ina espiritual. Kaya nga sa panalangin ng mga apostoles, palagi nilang kasama ang mahal na ina. Kaya sa ating simbahan, sa ating panalangin ng rosaryo, ay ini-invite din po natin ang ating mahal na ina na samahan po tayo sa pagdarasal sa ating Panginoon. Paano po naging greatest weapon ang rosary? According po sa kay Kim Chiu, halika at pag-usapan natin ito. Hi there, this is Vincent Pires Catholic. Malakas po na sandata ang rosaryo dahil kabilang po ito sa mga Marian prayers ng simbahan. At alam naman po natin kapag Marian prayers, base po sa mga experiences ng mga exorcist, ay talagang napakalakas na panalangin laban sa ating kalaban na dyablo. Sa bawat panalangin po nito ay humihingi po tayo ng gabay sa mahal na ina patungo sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Devils are afraid of Mama Mary. Dahil sa pasimula pa lang ay malinaw na dalawang grupo lamang ang magkakalaban. Ang panig po sa babae na si Maria at ang sa dyablo na siyang ahas o si Satanas. The humility of Mary versus the boastful serpent. At kahit kailanman ay hindi mananalo ang pride sa humility. Dahil ang Diyos po ay itinataas ang mga mapagkumbaba at ipinapababa ang mga mapagmalaki. And so, Mary was raised by God because of her humility. Kaya kahit po sa ating panahon ngayon, sa tuwing nagdarasal po tayo ng rosaryo, nagsisilbi itong sandata laban sa dyablo. Dahil kung saan man naroroon ang presensya ni Mama Mary, nawawala ang presensya ng dyablo. At ito po ay pinapatunayan ng maraming exorcist sa kanilang mga experiences sa mga sinasaniban. Are you afraid of Mama Mary? Yes! Why? Because she's powerful. Also, isa rin po sa mahalagang rason kung bakit mahalaga ang rosaryo, ang panalangin ng rosaryo para sa ating pananampalataya, because the rosary has biblical basis. Napaka-biblical ng rosaryo. Where in fact, parang nagbasa na rin po tayo ng Biblia kapag tayo po ay nananalangin ng rosaryo. Dahil napapalo po dito ang storya ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang mga mahahalagang elemento ng rosaryo ay biblikal at kabilang po sa mga karaniwang paniniwalang Kristiyano. Halimbawa na lang po, ang unang panalangin po natin, ang credo o propesyon ng pananampalataya sa simula ng rosaryo ay nagpapakita ng pinakaunang propesyon sa pagbibinyag dahil ito po ay isa sa mga utos mismo ni Kristo na gawing alagad ang lahat ng tao sa mundo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo na mababasa naman natin sa aklat ni San Mateo chapter 28. Pangalawa, ang prayer nating Our Father, na isa din po sa panalangin na ginagawa po natin sa rosaryo. At ito po ay itinuturo din ni Kristo, na mababasa naman natin sa aklat ni San Mateo chapter 6. Pangatlo, isa rin po sa mga pinagninilayan po natin ang iba't ibang mga misteryo or the mystery in our prayer of the rosary na nasa Biblia din. Maliban na lang po sa dalawa na hindi direktang binanggit, ngunit malinaw ang kahulugan din sa Biblia. At ang misteryo na ito, kagaya na lamang ng Assumption of Mary and her crowning, ay mababasa rin sa Biblia, ngunit hindi direktang sinasabi. Pero kung unawain po natin ang mga talata, ay talagang napakaklaro ang kahulugan. Kagaya po nito, kung gawin po nating basihan ang sulat ni San Lucas, chapter 1, verse 42, sa pagtawag sa kay Mama Mary na full of grace. At sa Genesis chapter 5, verse 21 to 24, ay sinasabi din dito na ang mga lumalakad ng tapat sa Diyos ay dinadala sa langit.
Isang malinaw na halimbawa ng ating Inang Maria bilang ina na rin ni Jesus ay dinala sa langit. And sa crowning, isa rin sa mga misteryo na hindi rin direktahang sinasabi, ngunit kung ating pagninilayan nang dahil sa si Mama Mary ay ina ng ating Panginoong Jesucristo, nangangahulugan ding siya ang reyna na tinutukoy sa Revelation chapter 12 verse 1. Pang-apat po na idinadalangin natin sa Rosary, ang Hail Mary, na tumutugma naman po sa pagbati ng anghel sa kay Mama Mary at sa kay Saint Elizabeth sa pagdalaw nito. Kung mababasa po natin sa Luke chapter 1 verse 28 at chapter 2 verse 42. Sunod, ang Holy Mary Mother of God, pray for us sinners now in the hour of our death. Saan ito mababasa sa Biblia? Ganito po yan. Ang Holy Mary ay tumutugma naman sa talata ng pahayag sa Luke chapter 1 verse 28. Mary as full of grace. At alam naman po natin na ang sino mang napupuno ng grasya ay nagiging banal. At ang sumusunod na binabanggit natin, Mother of God, ay ang mismong kahulugan ng pagpapahayag ni Santa Elizabeth sa kay Mama Mary in Luke chapter 1 verse 43. And pray for us, na kung makikita po natin, bagamat hindi tahasang binabanggit sa banal na kasulatan, ang pagiging pamamagitan ni Mama Mary ay maaaring maiugnay din sa kapistahan ng kasal sa Kana, kung saan namamagitan si Mama Mary sa kanyang anak noong nagkaubusan ng bino. Ito ay karaniwan sa lahat ng mga tradisyong Kristiyano sa loob ng higit 1,000 taon hanggang po sa Reformasyon. Mahalagang tandaan na si Maria ay namamagitan para sa atin lamang at sa ating Panginoong Jesucristo. At ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapamagitan naman sa atin at sa Diyos. Kaya malinaw na mahalaga din ang ating panalangin ng paghingi ng tulong sa mga santo, lalong-lalo na sa kay Mama Mary. At ang sunod, now in the hour of our death, ay maaari namang iugnay sa pagsama ni Maria hanggang sa kamatayan sa kanyang anak na mababasa sa John chapter 19 verse 25 to 27 na nagpapakita na hanggang sa kamatayan ay sasamahan tayo ng ating Inang Maria. And last, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, ay direktang tumutukoy talaga sa Trinidad. At ito ay paraan nating mga Katoliko sa pagpupuri sa Diyos Ama, Anak at sa Espiritu Santo. Na ang lahat ng ito ay dinadalangin natin sa nag-iisang Diyos, ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Malinaw po na ang napapaloob sa rosaryo ay ang mismong Biblia. Kaya mahalaga po ang panalangin ng rosaryo. Maliban sa ito ay biblical, ito po ay ating panlaban din sa ating pakikibakang espiritual. Sana po nakatulong ang video na ito at may ibabahagi pa po yung mga kapatid natin na dagdag kaalaman patungkol po sa rosaryo. Ito na naman po si Miss Kim Cho, no? Parang hindi nadala doon sa viral statement niya na bawal lumabas. Ito may bumabanat na naman yung sinasabi mo. Na kapag hawak mo yung rosary, parang hawak ka na ng Panginoon. Alam ko rin yung mga kapatid, bilang Katoliko, no? Ako hindi po ako basta-basta naniniwala sa mga rosary. Paniniwalaan ko, rosary lang yan. Ano ba magagawa ng rosary at maiisip nating joke lang. Ito po yung rosary ng ating pamilya. Ang tawag ko dito, armor. Yan, mga armor po yan ng bawat isa sa mga anak ko at ang aking asawa meron pong tinatawag na weapon. Kaya kaisa ko ni Miss Kim Chu na kinukonsidered ng rosary is our greatest weapon against all evil. Bakit? Sapagkat sa tuwing tayo ay nananalangin mula sa ating puso ng rosary, lagi po nating sinasambit ang makasaysayang pagpupuri ni Angel Gabriel sa ating mahal na ina na nagbibigay po ng kasakitan ng ulo at parusa sa kataasang kalooban ng falling angel ng mga evil. Kaya tuwing tayo ay nananalangin, lalo na sama-sama tayo nananalangin. Ako, lahat ng mga kademonyohan, lahat ng mga evil na sa ating buhay ay sama-sama po yan na magsisilayas. Kaya let's pray the rosary, our greatest weapon. Glory to God. Yes, ang banal na rosaryo ay napakabisa na sandata sa ating pananampalataya at sa araw-araw nating pakikibaka sa buhay Kristiyano, Katoliko. At dito natin meditate itong prayer ng banal na rosaryo para sa ating Panginoon through the intercession of Blessed Mother Mary, Mother of God. At alam naman natin na napakabisa itong panalangin dahil hindi pa napapanahon ang ating Panginoong Jesucristo at ang anak ng ating mahal na Inang Birheng Maria ay dahil sa kanyang request ay nangyari itong
unang himala ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayong mga Romano Katoliko ay humihingi ng panalangin sa ating mahal na inayan na ilapit tayo sa kanyang mahal na anak na ating Panginoong Jesucristo para sa ating mga suliranin, mga worries sa buhay natin at mga anumang pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Dito tayo pumakapit sa banal na rosaryo at para ipagnilay-nilayan ng naging buhay ng ating tagapagligtas, walang iba ang ating Panginoon Jesucristo. So dito sa banal na rosaryo, tayo pinagbuklod-buklod, magkalayo-layo man tayo, itong bawat misteryo na ating binabanggit, tayo ay pinagbubuklod-buklod para ipanalangin ang bawat isa at manalangin sa ating Panginoong Jesucristo through the intercession of Blessed Mother Mary. Yun lang, Mr. Pius Catholic, Bro Dens, at sa lahat ng mga kapatid natin na lagi tumatangkilik at nanonood sa programang ito. God bless us all. Amen. The Lord be adored, now and forever. Ave Maria, gratia plena. Purihin ng Diyos at pasalamatan magpakailanman. Ang aking pong reaction ay komplimente, ma'am, o Sister Kim, sa iyong mga revelasyon o sa devotion sa Banal na Rosario. At yung damdamin na very touching. At maraming salamat sa paggamit sa iyo at naranasan yung gano'n na ipapadanas pa sa iba. At yan kayo sa larangan, ganong uri ng buhay, kaya marami pang mabibless, marami pang mapalaganap. Dahil yung beauty in and out, marami pang kaluluwa, matutulungan sa tunay na true devotion to the Blessed Mother Mary, to the Rosary, magdadala na tunay na pagsamba sa Banal na Santa Tito. So Ma'am Kim, maraming pong salamat sa iyo, sa iyo pong mga nararamdaman na ipabatid sa bawat isa, sa lahat po ng mga nakikinig. Nakita natin, pakita natin, naramdaman natin, nilalaman ang puso at kalooban ng ating sister in Christ. So nawali lang siya, tayo din mapagpagig lahat, lalo-lalo na ating mga patutuo sa buhay, sa tahanan, sa mga komunidad na ating ginagalawan, lalo na sa social media, napakadaling sandata sa evangelization through the devotion to the Blessed Mother Mary and Rosary. So let's pray the Rosary. Kung maganagawa natin lagi, naka-average ako ng 20 decades every day, as far as 85 decades every day. Magawa just to glorify more the Blessed Trinity through the true devotion to the Blessed Mother Mary. So say in prayer through the Holy Rosary. Sa mga hindi pa po nakapag-follow at subscribe sa ating munting channel, Mr. Pius Catholic in Facebook and in YouTube, huwag na po kayo magdalawang isip pa na i-click ang button na yan at magiging updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload po natin. At huwag nyo rin po kalimutan na i-like and share upang mas marami pa po ang maabot nito. Muli po, this is Mr. Pius Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan.